Magandang umaga po sa lahat at sa lahat ng followers ng Wonder Lulu sa YouTube at sa Facebook. Narito ako sa Senior Citizen Association bilang ako ang Pangulo ng Samahan. Mayroon po tayong panauhin mula sa PhilHealth na magsasalita o ipapaalam ang mga benepisyo ng senyor. Si Wonder Lulu ay hindi nagbablog ng hindi alam, kaya narito ang ating bisita para iulat o ipaalam ang lahat ng benepisyo ng senyor. At ano ang yakap para sa senyor? Pakinggan at unawain na lang. Direkta na po ito sa tagapagsalita ng PhilHealth. Narito si Miss Clarence Sibilia at si Miss Hasmin Nakpil. Okay. Good morning po sa lahat ng mga double citizenship na Pilipino at senior citizen. Okay, salamat po dahil nakarating po kayo ngayon dito, malakas at malusog. So, unang-una po sa lahat, bukod sa pagpapasalamat na nandito yung presensya ninyo, sana maibahagi at maunawaan po kung ano po yung i-discuss natin. Ano po? Kasi ito po ay para sa inyo. Ano po? So, ngayon, ano po ba ang PhilHealth? Alam natin si PhilHealth ay ginagamit saan? Hospital. Sa hospitalization. Ano po? Pero yun po yung naunang utos po sa amin bilang kinatawan. Ano po? Yun po yung naunang talagang trabaho ni PhilHealth. Pero nung magkaroon po ng revision ng batas from RA 7875 hanggang naging 10606, yun po yung National Health Insurance Act or National Health Insurance Program. Nito po 2019, nagkaroon po ng updating yung batas natin. Naging Universal Healthcare Law po siya. Ano po? Ano pa rin siya? National Health Insurance Program. Pero nagkaroon po ng upgrading. Ano po? Kung nagpapanood or naririnig niyo po sa radyo at TV, meron pong Universal Healthcare Law. Tama? Papanood niyo po? Or meron pa pong nakikinig ng radyo dito? Wala na. TV na talaga. Okay. So, sa TV po, napapanood po ninyo may mga advertisement po ng Universal Healthcare Law. Ano po? So, bilang bahagi po, si DOH po, siya yung mother agency po namin at kami po yung mga sangay na nasa ilalim ng DOH. Ang PhilHealth po, siya po yung naatasan na siyang mga siwa pagdating sa health insurance or segurong pangkalusugan nating lahat na Pilipino. Ano po? So, kami po yung tumutulong hindi lang sa hospitalization, pati yung preventive care. Ano po? Yan na po yung bagong utos kasi ayaw po ni Universal Healthcare, natutulong lang po si PhilHealth pag nauospital na. Dapat po, mas matipid daw po kasi pagpangangalagaan ang kalusugan. Kaysa yung hospitalization agad, so mas marami kaming matitipid. Mas papalawak yung programa. Ano po? Okay. So mula po naging Universal Healthcare Law po siya, dalawa po yung klase ng membership na binuksan. Meron po tayong direct contributor at indirect contributor. Pag sinabing direct contributor, sila po yung may kakayanang magbayad. Yung may kakayanang magbayad. At ang indirect contributor, sila po yung tinutulungan or sinasagot or pinupunduhan ng national government para makover po yung kanyang health insurance. Ano po? Sino po ba yung nabibilang sa direct contributor? Unang-una yung mga nagtatrabaho sa pribado o gobyerno. Kasi automatic po yan, kinakantasan po kami. Kinakantasan po kami mga nagtatrabaho. Ano po? Mandatory po yun. Pangalawa, yung mga self-earning individuals. Sila po yung may mga negosyo, self-earning professional, sinasa bahay lang, meron silang trabaho, ginagawa nila yung trabaho nila. Ganun po. At ang pangatlo po, yung pong lifetime member. Meron po ba ditong pensionado o retirado? Gobyerno o pribado?
Ayun, private. Meron po nanggaling sa gobyerno dito. Meron po. So yung pong galing sa gobyerno, sila po yung tinatawag natin na lifetime member. Bakit po? Ba't nabibilang sila doon sa direct contributor? Na nabanggit ko kanina, may kakayanang magbayad. Ano po, magbabayad pa rin ba yung mga pensyonado natin? Hindi na po. Kasi meron na po silang naipon ng kalakasan nila at nagtatrabaho sila. Siguro naman hindi magre-retire yan ang kulang sa 10 years yung kanilang servisyo, di po ba? Opo. So yung mga naihulog po nila at least 10 years pataas na naging servisyo nila, yun po yung pinakang puhunan nila sa PhilHealth, kaya po sila napabilang sa direct contributor. Hindi na po sila magbabayad. Ang pagbabasehan po ni PhilHealth, yung mga naihulog nila mula Medicare hanggang PhilHealth. Ano po? Ngayon, ito pong indirect contributor naman na tinatawag natin, yung sinabi ko nga po kanina, yung sinasagot ng national government, yung kanilang contribution. Libre nyo pong matatanggap yung PhilHealth membership. Kagaya po na sinabi namin, automatic membership sa PhilHealth and coverage. Pero yung contribution po ng membership nyo, national government po yung nagbabayad sa PhilHealth. Ano po? Sino-sino po ba yun? Unang-una, mga 4-piece member. May 4-piece ba dito? Yun. 4-piece member. Pangalawa, yung mga solo parent na walang trabaho. Pangatlo, PWD na walang trabaho. Pang-apat po, dahil sa visa ng RA 10645. Alam niyo po ba yung batas na yon? Ang RA 10645 po, ito po yung Expanded Senior Citizen Law. Sinasabi po doon sa batas na yon na dapat lahat ng senior citizen automatic covered ng National Health Insurance Program o ng PhilHealth. Kaya meron po kayong automatic coverage. Yung mga wala pong servisyo, hindi naging member ni PhilHealth o ni Medicare, or hindi naging sapat sa 120, doon po sila nabibilang. Kaya po nag-cover po kayo. Dahil doon sa Expanded Senior Citizen Law or RA 10645, kaya po nagkaroon po ng automatic coverage ang senior citizen. Yes po. Kasi nagtrabaho po ako 20 years. Opo. Nahulog ko 20 years. Okay. Meron pa ba yun? Yun po yung sinasabi kong ma'am kanina na lifetime coverage. Lifetime. Ano po? So magkaiba po yung senior na ngayon o higit pa sa 60 years old yung edad, pero nagtrabaho siya, sila po lifetime member ang kategorya. Malinaw po ha? Yung mga nagtrabaho dati, pensionado o retirado, sila po ay tinatawag nating lifetime member. Yun pong walang contribution, hindi naging member ng Medicare, ngayon pa lang po naging member, at ang kategorya po niya ay senior citizen or RA 10645 ang taging po sa amin, sila po yung pasok dito sa sinasagot ng national government. Okay, malinaw po ha? Ngayon, bilang isang PhilHealth member, ano-ano po ba yung benepisyo natin? Siyempre, andyan na yung kilala si PhilHealth na hospital dapat. Inpatient. Dapat na-admit po siya, hindi bababa sa 24 oras. Ano po? Pangalawa, yung paggamit po ng PhilHealth na may ginawang procedure or minor surgical procedure, ibig sabihin, pumunta ka ng ospital, may napapansin kang bukol sa katawan mo, pumunta ka ospital, gusto mo ipatanggal yung bukol na yun kasi natatakot ka. Ilang oras ka lang nag-stay sa ospital, pinatanggal mo yon, covered po yon. Ganon din po, yung halimbawa, meron po ba dito yung na-detect na merong katarata? Naoperahan na po ba, ma'am? Yon, yung meron pa po, hindi pa natatanggal ang katarata. Meron po ako ba? Opo, yung may katarata po, pwede po yan, covered din po yan. Ilang beses ka lang nag-stay sa hospital? 4-5 oras. Pero, tinanggal po yung katarata ninyo, inalis yung katarata, covered po yan ng PhilHealth. Ano po? Okay, ano pa? Meron po tayo yung Sustainable Development Goals, the benefits. Ito po yung mga panganganak, TB, yan, ilang po yung halimbawa na parang masustain, dapat ipagpatuloy yung pag-cover sa kanya.
So, yan po, meron din pong benefit coverage. Thyroid operation, pwede po yan. Then, panghuli po, yung tinatawag po nating PhilHealth Yakap. Narinig niyo na si PhilHealth Yakap? Hindi po personal yakap, ha? Hindi po personal yakap. Gagawin ni PhilHealth sa inyo. Pagyakap sa kalusugan ninyo. Kasi di po ba, health is well. So, tayo, kayamanan natin yung kalusugan natin. Di po ba? Aanin mo yung milyones mo kung meron kang iniindang sakit na kailangan kang magpa-dialysis or magpa-chemo. Mauubos. Pero kung ikaw ay malusog, kahit sakto lang yung pension mo o yung sustento mo, kayamanan na po yun. Pasalamat tayo, hindi kayo nagkakasakit. Di ba? Okay. So, ang PhilHealth Yakap po, ito po yung tinatawag naming primary care benefits. Ito po yung mas pinalalawak ngayon. Kagaya po ng binanggit ko kanina, mas gusto po ni Universal Healthcare na dapat tayong mga Pilipino ay malusog. Hindi na dapat na-ospital. Dapat maiwasan na yung hospitalization. Ano po? Pero kung hindi pa iwasan talaga, kailangan. No choice. Di po ba? Okay, yan po yung mga benepisyo natin sa PhilHealth. Meron na rin po tayo yung tinatawag na emergency outpatient benefits. Kasi dati, ito po yung nagagalit sa amin ng tao. Tinakbo sa ospital dahil emergency case na high blood, tinakbo sa ospital. Kasi hindi na kaya lunasan ng health center kung sino man. Nagbigay na ng, ang tawag dito, emergency medicine, hindi pa rin bumababa. Tinakbo na po sa ospital, sa emergency room. Kahit nasa emergency room po yan, basta't may ginawang procedure or treatment sa pasyente para na sa ganun mapababa yung BP niya, makocover na po yun. Kung halimbawa, binigyan siya ng medicine, may ginawang resuscitation, or kung anumang medical procedure, para nang sa ganun mapahaba pa yung buhay ng isang tao, covered po yun. Yung po yung tinatawag naming EOCD, or Emergency Outpatient Care Benefits. Hindi po yun, ma'am. Kasi yung misis ko, ma'am, 2 beses na emergency, UTI. Pwede po yung kami, ma'am. Pwede po yan. Basta't may ginawang treatment sa pasyente. So, ang magdi-declare po nun, hospital. Okay, malinaw po. Kaya naman may ID na. Dapat registered po. Primarily, yan po yung unang-unang dapat natin gawin. Dapat PhilHealth member po kayo. Sino po yung may hawak na ditong PhilHealth ID? Paano po yung iba? Nawala yung akin. Nawala. Pa-apply lang, ma'am, eh. Ha? Pa-apply lang sa sino. Anong Sabado po? Hindi po, yung last time po, binigay ko yung Okay. Sige po. So hopefully by the time na magkaroon tayo ng activity, lahat kayo sana meron na. Ano po? Okay. So yun po yung mga ano natin, benepisyo. Ngayon, meron na rin po tayong benepisyo bukod sa emergency outpatient care benefit. Dahil po sa utos ni PBBM sa amin, dati yung hospitalization benefits may limitasyon. Ano po, yung benefits po natin may limitasyon. Yung nauna, ano po, in a year, 45 days lang pwedeng gamitin si PhilHealth sa hospitalization. At meron din po tayong tinatawag na single period of confinement. Ibig sabihin, yung isang sakit dapat mauulit after 90 days para panibagong benefit coverage yung makukover. Apo. Pero ngayon, yung dalawang sistema pong yun, dalawang polisiya na yon, inalis na po. Ibig sabihin, ang hospitalization benefits po ni PhilHealth, unlimited na. Ano po? Unlimited na po. Inalis na po si 45 days, inalis na rin si single period of confinement. Okay, malinaw po. Kaya kahit ilang beses pa mong ospital, gusto ba natin ilang beses mo ospital? Di bale, sila na lang. Ano po, mas masarap pa rin maging malusog. Okay, so unlimited na po yung hospitalization benefits natin. At for your information po, mahirap lang kasi mag-present dito, hindi ko maipakita yung mga sample ng benefit packages. Ang benefit packages po natin nagre-rate
From 10,000 up to 2.1 million pesos. Yes po. Pero, yun po ay depende kung ano ang na-detect na sakit sa inyo. Ha? Baka naman sabihin nyo, pneumonia. Balita ko sa PhilHealth hanggang 2.4 ang sinasagot. Hindi po. Pag pneumonia po, meron pong kaukulang halaga lang yan. Ang alam ko, maximum ng pneumonia is 92,000 benefit coverage. Depende po sa sakit. Ang puso po, kung naoperahan, may umaabot po dyan na nasa 1 million ang benefit coverage. Depende po kung ano ang klase ng sakit. Kasi marami po tayong sakit sa puso. Huwag lang po yung nasasaktan dahil nabigo sa pag-ibig. Diba? Okay. So, ano na po tayo? Yes po. Public sa hospital lang ba yan? Hindi po. Ang PhilHealth po, ang benefit po natin, hospitalization benefit po natin, meron tayong government or private. Better kung government hospital kasi majority of their rooms or bed capacity ay nakalaan para sa sabihin nating PhilHealth ward. Kasi, excuse me ma'am, Opo. kasi po na-operahan ako. Ang laki ng naging bill ko. 20,000 ako. 20,000 ang nakuha ko. Kailan po nangyari hospitalization? January. January this year? Yes, 2025. January kaya. Okay, so depende po yun na kagaya ng binanggit ko kanina, ang benepisyo po natin from 10,000 up to 2.1 million. Pero, depende po kung ano ang klase ng sakit. Okay, kung anong klase ng procedure yung ginawa po sa inyo. Malinaw po ha? Ang alin po, sir? Okay. So ano po ba yung kino-cover doon sa hospitalization benefits? Meron po tayong tinatawag na medical, meron po tayong tinatawag na surgical. Tama? Pag medical, ibig sabihin walang hiniwa sa inyo. Hindi sumailalim sa paghiwa. Medicine lang ba? Medical treatment lang po. So sa medical treatment, ang benefit coverage po natin dyan, kung ano yung benefit package, 70-30 yung hatian. Ano yung hatian na sinasabi ni Ma'am Clarin? 70% kung halimbawa na sabihin natin 30,000 yung benefit coverage ng isang hospitalization. Halimbawa lang po ha, halimbawa lang. Kung 30,000 yung benefit coverage yung isang hospitalization, 70% nung 30,000, yun po yung mapupunta, ang kukunin po doon yung room and board, medicine, laboratories. 70% ng 30,000 na that is around 21,000 nakapaloob po yun doon. Then the remaining 30%, yun po yung kukunin, dapat i-discount sa inyo bukod sa senior citizen coverage at BAT. Dapat yun po, yung ilan yun? 9,000 dapat i-discount sa inyo ng doktor ninyo. Dahil nakalaan po yun sa professional benefits ninyo. So yung 21 minus pa sa 9,000. Opo. Ang pagbibigay po ng PhilHealth benefits, bago po i-apply si PhilHealth, dapat bawas muna yung inyong senior na 20%. Bawas din po yung BAT. Di po ba? Tama? Yun. So, dapat mauna ibawas yung senior citizen benefits at saka yung BAT bago po i-apply si PhilHealth benefits. Kung kayo po ay ipasok sa isang pribadong kwarto, ibig sabihin, solo mo yung kwarto, may TV ka, may ref, yun yun. Pag pribado, benefit package tayo. Pero kung PhilHealth ward, dapat i-apply po sa inyo yung no balance billing policy. Ibig sabihin, dapat wala na po kayong ika-cash out bago kayo lumabas ng ospital. Malinaw po ha? Pag kayo po ay namili ng kwarto, pinili niyo si private room, ang i-apply po sa inyong hindi nyo babayaran.
yung senior, VAT, at saka yung PhilHealth coverage na benefit package. Okay? Pero kung kayo po ay dun pumasok, dun sa PhilHealth ward kung tawagin. Ang PhilHealth ward po, ito po yung nasa pagitan ng charity ward at ng day ward. Pwede pong, kung sa charity ward, better. Kaya lang, sabihin natin, medyo congested lang. Yan, lalo ng government hospital. So, pwede po doon sa charity ward or PhilHealth ward kung tawagin natin, dapat i-apply po sa inyo yung no balance dealing policy. Kailan matapos siya? Makuha nila ba sa Saan ko tilalagay? Meron pa rin po kayong cash out pag nag-private room kayo. Pero kung dun sa charity or PhilHealth ward kayo pumasok, dapat wala na po kayong babayaran. Okay, malinaw po ha. O, balik po tayo. Yung pong inoperahan naman, yung hiniwaan. Tama, di ba? Pag surgical, may hiwa yan. So, kung may hiwa pong ginawa, may procedure na ginawa, ang hatian po dyan, 60-40. Kung ano yung benefit package, 60% mapupunta sa hospital charges, 40% mapupunta, dapat i-discount po sa inyo ng doktor. Malinaw. Surgical case po yan, ha? Okay. Ngayon, tapos na tayo sa benefit package. Sa regular. Ano po ito?